Ang susunod na programa ay Rated LC. May maaaring temang di angkop para sa mga high carber na manonood. Patnubay at gabay ng LC coaches, doctors at dietitian na kailangan. Hello sa inyo! Ako po si Martin. To describe myself, I'm 6'2" in height. I weigh roughly around 400 pounds. Sakto lang natin. Hindi ako kayang sukatin ng ordinary weighing scale. Sabi nila, funny daw ako. O funny walain lang. Ang totoo niyan, isyo ko talaga tumawa at maging masaya at isyo ko rin kumain. Meron ba ako katulad dyan sa lugar ninyo? Dahil sa mga maling pagkain at labis na bisyo, naabot ko with flying colors ang metabolic disorder na tinatawag. Siyempre, habang nagkakaedad tayo, hindi tayo pauhuli. Dapat meron tayong maintenance. Hindi kasi pag wala kang maintenance, paglabas ka na ng 30s. Diba mga friend? So, samahan nyo ako sa aking journey na sana ay kapulutan po ng aral. Subukan natin baguhin ang lahat from being morbidly obese to the best health ko na walang body pain at maintenance. Kaya yun? Subukan ko muna. Then try nyo. Baka umubra din sa inyo, di ba? Uy, nandyan pala kayo. Gigising ko lang sa mga pakiramdam ko. Naalala niyo last time nag-Coke Zero ako sa Namsan? Siya, parang hindi pumalo yung sugar ko nung araw na yon. Pero pag uminom kasi ako ng mamalalamig, nag-ano ko. Tapos ang weather medyo mainit nung araw na yon. Hindi naman sobrang init pero may kainitan. Eto nga. Ako ay nagkasipon at may sakit ang lalamunan. So, ngayong araw, mag-test tayo ng blood pressure. Kung talaga nakaka-pressure ang paglo-low carb. Ay, naglikot ako. Palagi ko, mataas to. Dahil kagigising ko lang, posibleng itong aking blood pressure. Kasi hindi kasya sa akin, obese nga ako eh. Hindi kasya sa akin yung ordinary blood pressure. Ito, large cup to eh. So, bibili ka ng pang-blood pressure, make sure na large cup kung ikaw ay obese. Kung hindi magkakasya. Tignan natin guys. Ano kayang kasaysayan ng aking blood pressure? Pindutin mo lang. Kailangan. Blood pressure. Tayo niyo ba yan? 123/77. Pulse 64. High blood ba yan? Iinom ko pa lang ng gamot na pang high blood. Hindi naman siguro tatalab yun na nasa lalamunan ko pa lang siya, no? So yun ang blood pressure ko pag umaga. Mag-test din tayo ng sugar. Sabi nila, para malaman mo kung nagiging diabetic ka or diabetic ka na, tignan natin kung anong sugar natin yung umaga. Itong pan-sugar test kit ko, ano lang to eh. China. Sabagay, lahat naman yata ng mga gamit ngayon, China. Siya na kayo ha, magulo bahay namin. Ako lang kasi dito nag-ayos-ayos. Eh, alam niya naman, pag lalaki, hindi naman lahat ng lalaki kagalingan mas linis mag-organize sa mga ganyan. O baka ako lang ang unique. Kasi alam ko, mga kaibigan ko lalaki, hindi rin Sa akin, organized yan. Sa mata ng mga iba, hindi organized. Mahirap explain. O, ito. Boomers lang to. Hindi ako bumibili ng mahal. Ito siya. Ito yung brand ko. Ito yan. Accugens ba? Oh. Sino nakakalam ng product na to? Sinagip ako niyan. Pag ganyan-ganyan lang yan, sinagip ako niyan. Hindi dahil dito sa Accugens ng boomers na yan. Wala na si Marking. Siguro ngayon, hindi na tayo siguro nagkakilala. So, ayan. Kumuha ako ng ito yung pantusok ko. Ito yung aking lancet. Saka yan yung pantusok ng lancet. Ready na natin siya. Meron ako ditong bulak sa gilid. Siyempre, laging ready yan. Kasi nga, sakit kailangan lagi kami bulak. And then, spray mo na yan. Ready ko lang saglit, ha? Tapos, yung setting nitong lancet, pag baguhan ka, try mo muna sa mababaw. Ang lancet ko kasi meron siyang from 0.5, 1.5 to 2.5. Meron siyang 0.5 na difference gap. Ayan, makikita nyo ba yan? Wala, mahinang ng kamerang to eh. Yung malapitan eh, hindi nyo masyado nakikita eh. Basta meron siyang So, check nyo kailangan. Yun. Gumagana naman, no? Yun. So, ilagay na natin itong ating mahiwagang strip. Dito pupunta yung blood. At itong ilalim naman, ipapasok mo dito sa butas dito sa ibabaw. Yung butas sa ibabaw. Shoot mo siya dyan. Testingin natin.
Para sa mga hindi pa marunong gumamit or bago pa lang sa pag-ano ng lens. Ano. Ito ipupush mo yung down, automatic iilaw niya. Kita niyo, yun yung code niya. Pag may dot niya, ready na. So let's go. Nakaset ako ng 2. Kasi last time masakit, 2.5. Tapos dito ako sa pinaka-huling daliri dito. Sa pinky swear. Ito na. Kakaalaman na. Pag mag-ano kayo, para hindi ka masakit. 1, 2. Ramdam ko Malalim pa rin yan. Dumudugo na agad. Dumudugo na agad. Ayan. Kukuha na tayo ng dugo. Test na tayo. Uy, masok na ba lahat? Oh my gosh! Taas ng sugar ko today! Ayan. Kita niyo? 114. Bakit medyo may kataasan yan? Actually, sinasabi silang pag umaga, katawan mo minsan gumagawa na ng sugar for a day. Yan na yung energy na gagamitin mo for a day. Nagre-ready yung katawan mo. Kaya sabi nila, kailangan kumain ng almusal para may energy. Ayun na nga, may energy na nga yun. Kita nyo naman, medyo mataas pa yung sugar ko. So, dapat yan, nasa 100 lang. Pero dahil nga diabetic pa tayo, medyo elevated siya. Ba? 114. Pero meron namang araw na mababa yung sugar ko. At tignan natin Alam niyo naman, ako yung lab guinea pig. So, yung paglo-low carb na yan, tignan natin kung ano bang changes na mangyayari sa atin. Though, 2 years na akong low carb. Yung 1 year na low carb, may vegetable pa ako noon. Pero, green leafy. Tinigil ko yung mga masasarap na paborito kong kalabasa. Sayote. Ano pa ba? Yung mga talbos. Paborito ko talbos. Kaso na-realize ko, meron pala talaga akong problema sa Meron akong problema sa gout. Nagkaka-issue. Sabi nila yung gout nga daw sa red meat. Oo nga. Totoo naman yun. Kung high carber ka. Pero meron naman kasing other way na hindi naman talaga siya sa red meat. Kasi ang dami mo ng junk na pinasok sa katawan mo, kasama na dun yung... Kasi carbohydrates talaga, fiber na yan kasama dun sa kinakain mo, nagiging junk siya, nabubulok siya sa tiyan. Hindi mo napansin, pag kumain ka, tatay ka agad. Pag naka-low carb ka, ang kinakain mo protein, halos wala kang ilabas. Kasi walang junk. Excuse me para akong bata dito na sumising Yeah. Wala kasing junk. Pag hindi ka tayo ng tae. Kaya kami mga naka-low carb, tayong naka-low carb, hindi ka dapat tayo ng tae. Pag tayo ka ng tae, it means may kinakain ka na something. Unless talaga malakas ka kumain ng protein. Yan, tatay ka talaga. Saka natry ko yan Kumain ako ng yun nga sa namsa. Kinain ko pati shell nung shrimp. Sus Mariosa. Kinabukasan ka, alam mo, kumain ka ng fiber. Ang tigas. Ang sakit. Lang yan. Ay, naka. Kaya, marami pa tayong kailangan ma-discover dito sa paglalocar. May mga bagay tayo na hindi pa natin talaga nasusumpungan. Kasi 2 years pa lang Though, pakinggan mo, matagal na. 2 years di ba? 2 years. Pero ngayon sa 2 years, tapanguan ko Sa loob nga ng 2 years, tanyo naman. Yung ibang mga kasama ko, mabilis sila makaburn. Kasi nag-exercise, tsaka yung kinakain nila nasa tama. Ako kasi, inuna ko yung keto More on fatty food yung binanatang ko nun Which is, hindi naman pala tama pag ubis ka. Lalo na sa akin hindi gumana. So, pinalitan ng dietitian tsaka ng doctor ko sabi, nag-focus daw ako sa protein requirement. Excuse me ulit. So, ganun yan. Ganun yung naging kwento ko. Focus ka sa protein requirement mo. Binigyan niya ako ng 800 grams nga na meat. Sa size ko. May computation po yun. Kaya sila lang po yung makakapag-compute ng tama, ng accurate. Kasi tayo, hindi naman natin pinag-aralan yun. Pa-check up kayo, magkano lang naman yun? 1.5. Punin nyo, kung wala kayong budget, ipon kayo. Pa-check up kayo. Lalo na sa mga may sakit. Kasi, alam nyo, na-realize ko yan Noon, wala akong pakialam sa health Sakit, kakainin ko lahat. May ganun akong pananaw sa buhay. Kakainin ko lahat ng gusto ko. Bakit ba? Ba't nyo babawalan, Mo babawalan. Sino ka? Ganon. Ganon ako. Ganon ang mindset ko dati. Wala akong pake. Kakainin ko lahat ng gusto ko. Diba? Sarap-sarap kumain Uminom. Pagkatapos ko magtrabaho, pupunta kami sa inuman. Ganon ang diskarte ko. Mag-iaya ako ng mga tropa ko, BI pa ako ng panahon. Iayayain ko mga ka-opisina ko dati dyan sa Makati. Tara pre, inom tayo. Iayain ko sila doon. Tapos, isama naman, mababait yung mga naging kaibigan ko dyan sa Makati. Shoutout sa mga kaibigan ko dyan sa Makati. Dati kong company. Wala, hindi na kami magkakasama ngayon. Naglipatan na sila Nagsarado kasi yung company namin na yun. So, naghulasan na kanya. Yung iba nasa abroad, yung iba na dito sa
Diba magaganda na rin mga trabaho, kaya kaya proud din ako sa mga kaibigan kong yan. Magaganda na yung mga posisyon nila ngayon. Ako, nandito ako, sitting position lang din ako dito. So, yun nga. Inuman, yayain ko sila mag-inuman. Wala anong gagawin ko? Kaya, walang gagawin, tapos trabaho. Siyempre, laging mapasok sa isip mo, lalo na pag sweldo, deserve mo yan! Deserve mo yan! Kailangan mong gumastos, napagod ka sa work mo eh. Ganon kasing notion na di ba? Na deserve mo yan, na kailangan kang gumastos dahil nga ganyan, dahil napagod ka, yung pera mo, matikman mo, yung mga ganong notion. Kaya dapat. Kaya, nung mga panahon na yun, kasi yun naman, na-enjoy ko eh. Nung kabataan ko, na-enjoy ko. Nakain ko lahat ng gusto ko. Nabili ko naman ang gusto ko. Nakapag-bisyo ako. Lahat ng bisyo, natikman ko. Kailangan ko pa ba enumerate? Alam nyo na yun. Mahirap na. Pero syempre, hindi naman tayo naging talamak. Hanggang hanggang alak lang talaga yung naging ang naging madalas kong ginagawa. Tsaka kumain, more on kain tsaka alak. Na-abuse ko ng sobra yung sarili ko. Kaya ngayon, feeling ko nga sa prison break. Marami yung ginawang kabulastugan ngayon. Nakakulong ako, parang ganun yung dating eh. Marami yung ginawang kabulastugan ngayon, nakulong ako. Nakulong ako sa sitwasyong to. Na meron kang diabetes, may high blood, nagka-GERD, nagka-skin disease. Dahil nga nasusugat na ako, nangingitim pa dati yung sobrang leg ko. Marami naman ako naramdaman na yun, tapos may ting! Ganun sound ba? May ganung sound sa tenga ko, ringing sound kapag nakahiga ako. Excuse me, tinnitus ba tawag doon? Search nga natin. Tinnitus pala. Tinnitus. Dyslexia yung mata ko pasensya na. Pag ako nagbasa, nag-iiba yung nakasulat eh. Masyadong creative ang mga mata ko pinapalitan nila yung tinnitus. Ayun siya. Tinnitus. Yung condition na yun. May ringing sound. Ting! The perception of sound that doesn't have an external source or other people cannot hear it. Tinnitus is commonly described as a ringing sound. But some people hear other types of sounds such as ringing, buzzing. Tinnitus. So yung tinnitus na yan, paghiga mong ganyan sa kama, maririnig mo yan. Ganun. Sa akin, ganun ang sound eh. Nagri-ring siya. Nakakairita. Sama ng pakiramdam nun. 2 years ago, yun ang experience ko. Yun yung mga panahon na yun nga, sumasama na yung pakiramdam ko, hindi na natural to. So, pa-check ako. Yun nga, diabetic. Tapos, ang laki pa ng gastos sa ospital. Diyos ko, yung medicine. Hindi man ako na-hospitalize na confine. Ang ko lang, hindi ako maraming gamot. 8. Mahal. 30 pesos, 50 pesos. Meron pa dun, tigo 100 ba? Basta alam ko umabot ako almost 8,000 or 7,000 every month. Imagine mo yun. Ordinary employee ka lang. Tapos, ganun kalaki makakaltas sa sweldo mo sa gamot lang. Kamusta ka naman? Anong kakainin niyo sa bahay niyo? Hindi naman lahat ng ubisan mayaman eh. Diba? May nakikita ko ubis dyan sa squatters area eh. Hindi naman sila mayaman. Mali lang talaga yung nakakain. Kasi hindi natin alam. Yung mga kinakain natin kasi hindi tayo compatible. Parang computer din yan eh. Pag di kayo compatible sa kinakain nyo, lolobo kayo katulad ko. Akala nyo ako lang? Hindi ah. Pansinin nyo, yung mga sikat na artista, mga dancer, ang si sexy dati. Bakit ngayon? Lumalaki. Pero makita nyo, sumasayaw-sayaw pa rin sa TikTok. Pansinin nyo yan. Maghanap kayo. Meron ako nakita kahapon eh. Clue, maganda siyang babae, may anak na siya, hiwalay siya sa asawa. Uy, chismis pala to. Hiwalay siya sa asawa niya dati, hindi ako sure sa ngayon kasi hindi naman ako sa showbiz. Sounds like ang apelyido niya sounds like sa singer. Sikat na singer dito sa Pilipinas. Sounds like yung niya. Hindi, mali. Yung name niya sounds like sa famous na singer dito sa Pilipinas. Pero dancer siya. Masayaw-sayaw siya, nakikita ko dati. Maliit pa ako. May anak siya. Nagti-TikTok yun. Pero kita nyo, sumasayaw, mukha na siya nag-exercise pero laki niya. Mabilog yung katawan niya. Sasabihin ng iba, syempre aging, ganyan metabolism babagal. Hindi lang po dahil dun. Dahil po sa kinakain. Kasi yung kinakain natin ng kabataan, yes, kaya pa natin i-handle yung carbs na yan. Later on, pag tumatanda ka na, dahil nagsasawa na yung katawan mo mag-handle, napipilitan siyang bumibigay yung katawan mo.
Yun po yun. Kaya makita nyo, kahit sabihin, health ko dati. O si Maricar nga, di ba? Meron siyang binanggit dati na na yung kinakain daw niya dati, hindi na raw niya yung kinakain niya ngayon. Kasi iba nga daw, nagbabago na raw yung katawan niya. Yung kinain niya raw ng 20s, hindi mo na pwedeng kainin ng 30s regularly. Kasi nga, napapansin niya, bumibigat siya. Kasi nga, carbohydrates nga is non-essential. Kung ipipilit natin kumain ng carbohydrates, lolobo talaga tayo. Yung mga katulad ko, actually swerte pa nga kami. Kasi kita na kagad namin eh. Maliit pa lang ako, bata pa lang ako, obese na ako. Nakikita ko na lumalaki ako. Ang problema lang, hindi namin masolusyonan. Gusto ng nanay ko, tsaka ng chewing ko, sinasuggest niya chewing ko. Hi, Uncle. Nasa US yan, si Uncle Bob. Hi, shoutout sa'yo. Masabi niya bariatric ba ako? Yung tiyan, lalagyan ng lalagyan ng puputulin yung intestine, katulad ni Jinggoy. Gano'n daw ako. Sus Mariosa. Gugupitin daw yung bituka ko. Yun yung usapan diet dati, gugupitin yung bituka ko. Tapos dumating pa ako sa point na ayoko nun, uprehan ako, ayoko nun. Ayoko nun mga open. Lalagyan daw ng lobo, lalagyan daw yung lobo yung tiyan ko para daw hindi daw masyado marami yung kakainin ko para papayat na ako. Tignan nyo. Kung sino sa inyo dyan, baka may nanonood na nagpagana sa Mario Joseph. Makinig na lang, sana makinig kayo sa akin or sana maaga natin na-discover itong ganitong setup. Diyos ko, ilang years ko pinagdusahan yan. Diba? Yung mga purong bata hanggang pagtanda, obese. Hindi mo patinding experience yun. Ang dami ko kailangan i-share sa inyo eh. Yung pagsakay na lang sa jeepney. Sasakay ako dati sa jeep, grade 6. Ang laki-laki ko, nasa 5'11 na ako nun, taba ako pa. Pucha, papasok ako sa jeep, siksikan. Yung mga paa ng mga babae papasok sa Makati, syempre yung mga paa, di ba, nakahilerang ganun sa jeep. Lalakad ako ganun. Ang hakbang ko pa ganun, para akong pusa na ganun. Hindi yung paside na ganun pa ganun, Daan-daan. May maapakan-pakang daliri dyan, may sisigaw na, ouch! Naka-boots ako, dahil yun lang naman yung madalas na may kasya, may large size na sapatos, yung mga boots. Mga Dr. Martens, ganun yung size. Pero hindi Dr. Martens yung akin. Ano nga bang pangalan na sa akin? Basta mga boots na malalaki size eh. Excuse me ulit Kaya matindi. Matindi pinagdaanan ko, kala nyo. Nakakasakit ako ng mga tao, hindi sinasadya, nakapakan ko sila. Yun ang literal na marami akong taong inapakan. Pero mo, pasok ka sa jeep, hindi ka kasya, mapakan mo yung mga daliri ng mga tao, di ba? Yun ang literal na na, di ba sabi nila, buhay kailangan, wala ka masyadong taong inapakan. Well, aminado ako, marami akong taong inapakan. Marami akong nayurakan mga paa, mga daliri sa jeep. I'm sorry. Wala malaki ko masyado Punuan ng jeepney, ayaw nilang umabante. Anong gagawin ko? Di syempre, papasok ka sa pinakalob. Late na ako Anong gagawin ko? So ngayon, pagpasok ko sa loob, yung mga may sisigaw yan, maririnig mo, aray! Ganun, napakan na pala yung daliri. Ang gagawa ko, nakausli yung daliri niya. Yung pa ako laki, size 13 na ako noon, 14 ako noon. Malapad kasi pa ako dahil ubis nga. Yung length naman, hindi naman ganun kahaba yung paa pero kasi lapad dahil nga ubis. Kabilbil yung gilid ng paa ko yung ganito. Tumaba ng husto. So naapakan ko sila. Kaya nakakahiya. Nasakay ka sa bus, hindi ka kasya siksikan. Dito kami sa banda sa may Taguig FTI Ako masakay dati sa may malapit sa TESDA. Papara yung bus Sasampa ako, hindi ako makapasok. Talagang babanggain mo sila, makapasok ka lang ng sasakyan, maisingit mo lang yung katawan mo Ganun katindi po dati Ay nako, grabe po yung experience ko noon. Yung pagiging obese lang, maliban pa doon sa nagkasakit ako. Swerte ako dahil nakikita ko agad kasi kinakain ko, yun ang advantage ng pagiging obese. Ang disadvantage, syempre, hindi natin alam yung low carb diet, kung anong dapat mga pagkain na kinakain. Kita nyo, yung tsura ko. 2 years wala ako masyadong exercise, sedentary lifestyle po talaga ako. Sabi ng doktor ko, mag-incorporate na ako ng walking, 10,000 steps every day, hindi ko magawa. Dahil sa trabaho, dahil sa household chores, dahil ako lang naman dito. Kita nyo naman, simpleng pader. Nasa tabi ko, hindi ko pa maayos. Pero sige, next time ayusin ko. Mayayari ako sa, nito, sa kabiyak ko. Ang gulo. Ayusin ko. Para naman hindi naman gaano nakakaya sa mga viewers. Sabihin yung gulo-gulo ng bahay mo. Magulo yan, pero para sa akin, organize yan. So ayan kayo ngayon mga ka-obese friend, hanggang sa susunod na lang. Humahaba na pala yung video natin. At hindi ko naman gustong kainin ng maraming oras sa inyo, pero ang sinishare ko lang
is yung pagkuha nga natin ng sugar today, medyo elevated. 114? 114 pa yan. Tapos yung blood pressure natin na pasok naman sa sa 120, 130. So, normal yon. So, hopefully, makagawa ulit tayong video at makita natin kung anong mga mangyayari sa susunod na mga araw. Ang kinain ko nga pala kagabi, yung steak. Diba, ewan ko kung na-release ko na yung yung mukbang ko ng steak na Philippine steak from SM. Lumalaban, Brad. Lumalaban, nginat-ngat ko yung buto. May kasalanan ako. Hindi ko na video yung kinain ko. Pero ang kinain ko, inflammatory. Kumain na naman ako ng hotdog. May steak pero nagluto pa rin ako ng hotdog kasi feeling ko, nagutom ako. So ngayon, kumain ako ng mga bandang 11, 12, magwa-1 na. So, kuha tayo ng sugar. Test tayo. Tulad ng dati, gamit ang Appigens, ang test strip. Lalagay natin dito. Kuha tayo ng bala ng Lancet natin. Pakain na naman ako ng hotdog. Umuulan kasi ngayon eh. Naubusan na ng stock yung freezer. Bukas pa kami mamimili. Pag medyo humapaho-pa na yung panahon. Hotdog tsaka steak na lang natitira sa yung aking palaban na steak. Less fat. Locally, yun eh. Local steak yun. So, kuha mo na akong bulak. Dami. Tusok ulit. Dito ulit. Ito, number... Pa akong sa daya, sakit eh. Hindi natin sa 1.5 na sa 2 eh. Dumudugo naman ako na maayos sa 2 eh. O, ubo pagkatusok. 1, 2... Medyo ay, ang dugo. Hindi ba? Gusto ko ba dugo? Yun kumain akong hotdog. Ngayon ang sugar natin. Steak, itlog, at saka konting hotdog. 1, 2. Tapos ba yan? Pag kumain ka, ang alam ko sa normal na nagka-carbs, 145, 140, 135, something like that. Yun yung normal sa high carb. After 2 hours mo kumain. Pero sa atin, mga naka-low carb, I think nasa 120 lang hanggat maaari or less. Pagkatapos kumain, dun mo makikita kung ang kinain mo high carb or not. So yung kinain ko ngayon, medyo mataas yan. Para sa akin kasi nakikita ko naman ang sugar ko before. Pag kumain ako, minsan less than 100, lalo na kapag fatty yung kinain ko. Pero simula nung kumain ako ng ma-protein na rin, na siya, medyo tumataas siya ng konti. Pero mga ganyan, 100 plus lang, bali wala yan. Imagine nyo na lang dati, sugar ko, di ba? Maabot ako ng 190. Imagine niyo yun. 190 sugar. Yung regular meal ko dati, kanin tsaka yung ulam. Pinapatay natin ang sarili natin. So masakit yan. Sisisihin natin yung creator natin. Kung sino man yung creator natin, sisisihin natin siya. Dahil nagkasakit tayo. Or sisisihin natin ang universe. Si Lord or si universe lang naman yan. Depende sa paniniwala niya. So yan. So ngayon, nagtest na tayo ng sugar. And yun po yung lunch ko kanina. Brunch. Hindi kasi ako nagbe-breakfast. Brunch ako lagi. So, ayun po. So far, sa hawa ni Lord, maganda naman ang sugar natin. Sa guidance ni Lord, yan. Salamat talaga kay Lord dahil nagising ako at natuto ako kung anong dapat kong gawin sa health. 1 medicine from 8 medicines, 1 na lang. Oh, literal, no? Hanggang bukas na lang. Diba? Saan ka pa? Medis ko sa gout? Babay na. Yun na lang, oh. Tignan nyo, oh. May medicine ako dito, no? Colchicine. Tagal ko na hindi nakakain, hindi ko na nahihinom. Ayan, nabuo po. Hindi niya? Pero meron ako niyan lagi. O ito, matagal na to. Baka expired na nga to eh. Hindi pa. Ano pa siya? Kailan to? 10 ba to? October 3, 2026. So ayan, sa October 3 pa siya. Hindi mo makikita ng camera yan. Hindi magaling sa Zoom ang action cam lang kasi gamit ko. So ito yung gamot ko sa sugar. Pangalan niya, Metformin. Blumet. Oy, may discount ako sa inyo ha. Anong company to? Unilever, may discount ako sa iyo. So, may discount na lang sa akin ito. Dahil hindi na ako bumibili nito. Sana hindi sumama loob nyo ha. Nakatulong naman kayo sa akin pero mas palagi ko mas matutulungan ako ng walang gamot. So, ayan lang mga guys. Mga ka-obese friends, salamat. Hanggang sa susunod. Well, as usual, I'm your lab guinea pig, so big. Ang inyong best friend, your obese friend. Bye-bye! Let's go! Ang inyong love guinea pig so big, ang inyong best friend, obese friend. Let's go!